Ngayon naman makakausap po natin ang sitwasyon o malalaman po natin ang sitwasyon dyan po sa ating airports. Makakausap po natin ngayon si General Manager po ng New NAIA Infrastructure Corporation na GM Lito Alvarez. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa inyo, sa inyong mga tagapakinig. Opo, GM si Nina Corpus po ito, kasama si Migs Bustos. Yes, GM Lito, pwede pong malaman kung ano ang sitwasyon ngayon dyan sa NAIA. Dahil nga po dito sa mga pagbagyo, may mga cancellations po ba tayo? Oo, marami na. As of this time, siguro 138 flights na ang affected. So, sa Terminal 2, na naandyan ng Philippine Airlines, yung PAL Express at saka yung AirAsia, 88 flights na ang nakakancel. Ang involved na passengers dito, close to 9,000. Sa Terminal 3 naman, 50 flights na from Cebu Pacific. So, close to 7,000 ang affected passengers dito. So, all in all, 138 flights at 16,000 passengers estimated ang affected dahil sa bagyong ito. Opo, Sir Lito, Migs Bustos po ito. So naturally, ano po ang remedy po sa mga stranded na pasahero? Meron na po bang, let's say, sa mga specific flights, meron na po bang schedule ng mga bagong flights? Or yung mga iba, syempre, ano ba, to be determined pa. So, nandyan lang po sila sa airport, sir. Opo. No, normally, pag ganyan, to be determined pa yan. Kaya ang advice natin sa mga passengers ay monitor lang nila ang developments, tingnan dun sa social media pages, yung sa websites ng airlines, kung saan sila nag-book para malaman kung ano yung advisory ng airline. Opo, mga arrivals, normally sir. Naman, pag ganyan, yung rebooking yan, binewaive naman nila yung mga charges, yung mga ganun. Opo, opo. Sir, we talk about commonly, sir, kapag ganitong panahon, mga departures, di ba? Siyempre, may mga arrivals din. Kamusta naman po ang sitwasyon sa mga arrivals? Ganun din. Yung sinabi kong 138 flights na nakaka-cancel so far, departure and arrival yon. So halos hati yon. So mga 69 na arrival, 69 departure flights ang affected. Okay, GM Lito, ito pong sitwasyon ngayon dyan, marami bang stranded? Marami bang overcrowding? Maraming tao ngayon sa airport dahil sa napakarami pong kanselasyon at libo-libo ang kumbaga hindi nakalipad ngayon? Meron namang mga dumarating, itong hindi nakapagbasa, hindi na monitor developments, pero manageable pa natin na sitwasyon dito. I suppose dahil maganda naman ang support ng ginagawa ninyo, di ba? So nagkaroon talaga ng awareness about this bagyo na super typhoon talaga to, malakas. Kaya I suppose ang nangyari sa kanila, nag-monitor sila sa radio, sa TV, that alam nila na may mga na-cancel na. Kaya hindi ganyang katindi ang sitwasyon dito sa airport. Hindi yung mga stranded dyan na napakarami Hindi po, naman, nag-aantay or nasa sahig, wala naman pong ganun. Hindi naman. Opo. Pero meron siyempre na merong hindi mga nakabasa pero manageable. Gumagawa na sila ng paraan para makabalik na agad sila sa bahay nila. Kasi hindi natin alam kung ito a day or two, di ba, bago mag-resume yung flights. Malakas kasi itong bagyo na to eh. Yes. So, GM Alvarez, panghuling tanong na lang po dahil wala na rin kaming oras. Kahapon pinag-uusapan po namin yung sitwasyon sa NAIA 1. Marami pa rin po ang dismayado dyan po sa sitwasyon dyan. Napakahirap, no? Lalo na yung mga, kunyari, mga dadating, tapos sobrang traffic at ang tagal ng antayan po doon sa part na sunduan ng mga pasahero. Ano po ang ginagawa natin dyan, sir? Bali, iyan ang pinaka-last day natin ng para sa Undas eh. Talagang admittedly, napakadami ng passengers. Ang estimate natin, and last year, yung ganyan pecha, around 130,000 passengers lang ang kineri natin eh. Pero this time around, umabot tayo ng almost 150,000. So, malaki talaga ang volume na kineri natin. So, dun sa arrival naman, admittedly, meron lang certain times during the day na iyan ang talagang pinaka-peak na yun ang maraming mga arrivals. Doon lang nagkaroon ng problema. Pero ano naman 30 to 45 minutes ang matagal na nangyari na naging haba ng pila. We coordinated with the Bureau of Immigration. Alam niyo naman, pagka sa Terminal 1, International Airport yan, ang naandyan ang ating Philippine Airlines, nag-coordinate na kami in advance sa Bureau of Immigration kasi yung immigration is under Department of Justice.
So sabi namin, peak period to, baka naman pwede magdagdag sila ng personnel. And true enough, sinuportahan naman tayo sa ating request ni Commissioner Biado ng Immigration, nagdagdag siya ng 5 personnel. Pero apparently talagang flu season din eh. Marami ring mga May nagkaroon sakit. ng nagkasakit Opo. sa flu ng gano'n. Opo. Kaya may kung mapapansin ng ating mga passengers, may mga counters na bukas. Yung bang hindi talaga na nakapag-deploy ng tao. Pero nagawa pa rin ng paraan kasi remember, hindi ba, even sa departure, pag sinabi natin, pag domestic, 2 hours before, nandiyan ka na. Pagka international naman, 3 hours. Yung 1 hour na difference na yun, actually, naka-earmark yun for immigration eh. Opo. So, nagawa naman nila ng Pero, paraan na hindi naman ganun katindi. Pasensya na po, maputol ko lang po kayo ng konti bago tayo magpaalam. GM Alvarez, ano po ang plano natin para ma-improve naman yung sitwasyon dyan to make it more comfortable? Kasi whether or not peak season, nampasin ko po talaga na iyawan, napakapahirapan po at nakakahiya sa mga turista po, lalo na mga foreigners na dumadating dyan. Actually, nung isang araw po, ewan ko peak pa ba yun? Yung 12 midnight po yung dating namin, tapos parang 1 a.m. na kami nakalabas. If I'm not mistaken, only 2 to 3 flights. Pero it was just so hard. Meron po ba kayong pinaplanong improvements? Lalo na pagdating sa sunduan po. Ako po, okay lang sa akin. Pilipino ko, expected. Pero yung mga kasamahan po naming mga foreigners, nako, parang nakakahiya po. Yung 12 o'clock na yan, admittedly, yan ang talagang peak of peaks yan. Kasi yan na sa last wave ng arrival. At yan, mga wide-bodied aircraft ang dumarating. Kaya kahit na 3 aircraft na lang yan, yung huli, yan ang malalaking number of passengers. 400 yan, seater times 3, 1,200 passengers agad yan. Sabay-sabay na darating yan. Pero ang sabi ko nga, ito na siguro ang huling undas na makaka-experience tayo ng ganyang problema. Kasi sabi nga ng aming boss, si Ramon Ang, kung ano man ang problema dyan sa immigration, kahit na yan ay another government agency, at the end of the day, ang mabiblame dyan ay airport operator. Kaya kami na mismo ang nag-decide na yung e-gates na sinasabing investment dapat ng Bureau of Immigration, kami na ang bumili dyan. At by December of this year, siguro mga middle part ng this year, ay magiging operational na yan. So napakalaking bagay niyan at luluwag na ng gusto ang atin sa arrival. Yung po ba yung parang sa ginagawa customs naman, ngayon, yung construction? Meron po kasi yung ginagawa. nakikita mo ron sa immigration, na yan. By Opo, December 12, ang target namin dyan. Ayun. Konting tiis na basta lang. in time for the December peak, mapapakinabangan na natin yan. The same also with Terminal 3. Okay. Meron din yan. Alright. So sa immigration, sabi nga, ito na siguro ang huling undas at na makaka-experience tayo ng problema dyan. Opo. Sana nga po ay maraming salamat sa inyong oras po Sir GM Lito Alvarez. Thank you, sir.